Ang gagawin lang natin guys, lalabas lang tayo. Pakita ko sa inyo yung paligid natin. Huwag na huwag kayo mag-jaywalking dito ah. Ayan, may tawiran doon. Ay, ito Bangkok eh. Yay! Nag-bridge ba siya kung hindi siya malam? Ganito yung mga vlogger yun. Tapos ito na siya. Yung pinaka-noodles. May na-capture kami guys. May na-capture si Foster sa camera. Alright guys, nasa labas tayo ng ating hotel. Ito lang yung restaurant. Tapos ito, yung daanan. And then main road na. So in fairness naman, kumbaga parang nadaan tayo sa chicken. At saka din sa pansit. Okay na siya, laman siya. At saka nakadalawang rounds tayo. So busog, sarap. Feeling ko hindi tayo magla-lunch. Dinner na lang. Hanap tayo ng dinner mamaya. Syempre ibang vlog ngayon. Okay, so pakita ko sa inyo yung paligid niya para at least may idea kayo ha. So, ayun guys, kung magpapadrop at saka pick up kayo, pwede dito. Papasok sila dyan, lalabas. Tapos if ever naman dito sila magagaling sa main road, pwede silang kumaliwa agad dito. Merong entrance dyan. Tapos, more on parang itong nasa part na to, parang residential na. Ayan. Mga buildings, mga condominium. And then dito guys, may retreats pa sa tapat. I'm not sure kung magkano. May banana tayo. Tapos ayun guys ang Zhongshan Mall. Zhongshan. Ayan. Marami yan guys. May mga mall talaga siya literal. Na may mga kainan sa loob. May food court. May McDonald's. So diba? Thank you Lord. Ang ganda ng araw. Bawal guys mag jaywalking dito ha. Ang tawiran ninyo is ito. Tapos meron dong pedestrian. Tapos on this side naman, may mga parang mini hawker center dito. Hindi siya literal na hawker center pero may mga kainan. Like para siyang mini food court. Dito sa tapat, itong ayan, katabi lang nung Caltex, yung building na yan. Tapos dito, yung sa may stoplight, kita ba? Basta sa stoplight tawid lang kayo, yun na yun. Doon tayo bumili. Lumabas lang ako, pinagpawisan agad ako. Ang bilis. Pero kakaiba naman dito guys, unlike sa Thailand. Sa Thailand parang kulob talaga. Pero dito may hangin kahit papano. Sarap lang magpa-araw. Diba? Currently it's na ata, 8:19. Tapos may church dito guys, na dito sa Novena. Novena kasi ito, diba? Ito kasi is Ibis Singapore Novena. So meron akong church na nadaanan kahapon. Ang ganda niya pero ginagawa pa. Pakita ko na lang yung picture dito kung anong church yun. Tapos pala, ang nearest bus stop na meron dito, 2 minutes lang. Ayun. Sa kabilang side. Hindi nyo na kailangan tumawid sa kabila. Ito lang, dire-diretso lang yan. Kaya parang ang nangyayari, every time na pupuntahan ako, dyan ako sumasakay, dyan din ako bababa. Minsan naman, bumababa ako sa kabilang side, sa may Zhongshan Mall. Nagpa-araw lang tayo. Alright, so I guess yun lang yung ating room tour. Nakita nyo naman, sinama ko na lang nung unang part ng video na to, plus the breakfast buffet experience. And again sa hotel, pagpasok nyo, lobby, elevator, tapos nakita kayo sa mga rooms nyo. Ganun lang siya. And ang standard check-in dito guys ay 2 PM. Ang standard check-out naman is 12 noon. So since ako member tayo guys, platinum status, we have the privilege na mag-request ng early check-in and late check-out. So yun lang. I hope guys na-enjoy ninyo, and if you want to consider this hotel, you can book through Klook guys. You can use my promo code Mark Paragas Klook for instant discount up to 3 times use per account. Good evening everyone. Good evening. What? Nananakot. Good evening everyone. It's me again, Mark Paragas, and welcome back to another travel vlog here in Singapore. So guys, right after nating makapag room tour, naligo lang ako. Tapos bagsak ang person. Naalala ko pala guys kasi kung bakit bagsak tayo. Wait lang magkukwento lang ako ng sandali. So by the way, eto sabihin ko na lang para may i-expect kayo. Lalabas kasi tayo. Currently it is 8:38 na ng gabi. Tapos nag-check ako ng malapit na kainan dito kasi ito yung nagiging problema ko madalas pag nasa Singapore tayo. Malalayo yung kainan na pinag-i-stayan natin, like sa mga hawker center. And karamihan sa mga hawker centers dito, mga 9 PM lang, 10 PM. So kung babiyahe pa tayo, hindi nakakayanin.
Tapos, ang maganda dito, merong McDonald's sa kung nadaanan. Napakalapit lang. Tatawid lang tayo sa kabilang kalsada. And meron ding, marami actually, maraming kainan dito. May nakita kong Thai restaurant, guys. Bilang, dito naman kasi sa Singapore, I'm not sure kung meron silang, wait nga check natin sa Google kung meron ba silang tinatawag na parang Singapore signature dish, parang ganon. Kasi kung sa Bangkok meron, di ba? Singapore authentic dish, parang ganon. Authentic food. Feeling ko more on laksa, mga ganyan. At saka yung mga chicken, Hainanese chicken. O tama nga ako, yung mga authentic Singaporean foods include Hainanese chicken rice, chili crab, laksa, roti prata, and kaya toast. Yung kaya toast, naririnig ko na yan. Pang maganda siya pag for breakfast. So, since na-miss ko guys yung Bangkok, try muna natin. Mag-order lang tayo guys. Tapos dito natin kakainin. Okay? Dito natin kakainin. And then, magkukwentuhan tayo. Feeling ko may idea na kayo. So magka-take out lang tayo. Bahala na kung open pa yung Thai restaurant. 4 minutes walk lang. O kaya sa McDonald's. And then, re-reviewin natin syempre kung kamusta ba yung lasa, di ba? So, ganito na nga. Going back kanina, napasarap yung tulog. Naisip ko kasi guys, parang naalala ko pala, nung bago tayo umalis ng bahay, going to the airport, nag-take ako ng antihistamine. Kasi sabi ko, bakit parang ina-allergy ako? Di ba sabi ko sa inyo may allergic rhinitis ako? Nag-take ako nun. And then, parang while waiting for our boarding, going to Singapore, grabe na yung antok ko guys, nakakaidlip ako kahit masandal lang ako. Tapos buti na lang, nakaidlip din talaga tayo. Or actually, nakatulog tayo ng mga 1 hour, 2 hours sa flight. On-off naman yun, pero nakabawi. And then pagdating natin dito, bagsak ang first one. So wala na tayong ginawa buong araw. But naging productive naman tayo kasi meron na tayong pangatlong vlogs na to. Kaya naka-prepare na rin ako. Lalabas tayo tapos pakita ko sa inyo yung paligid natin. Gabi na ha. Baka in-expect nyo umaga pa. And guys, grabe. Elib ako. Singapore talaga. Ang bilis ng internet. Nako. Ayun, sige. Magkwentuhan tayo habang palabas. Nakachinelas lang ako. Tapos guys, pag ganito, pag lumalabas ako kahit saang bansa, pag nakapambahay lang ako, pambahay na to sa akin. Bali, dala ko lang yung pera, idala lang akong yung keycard, syempre, tapos spare na battery ng camera natin. Tapos yun lang, cellphone. Just in case, natatakot yun dun sa mga parang, yung biglaang checkpoint ng mga police. Okay, matakot kung wala naman kayong ginagawa, diba? Tapos may copy pa rin naman ako ng passport ko sa cellphone. Dala natin yung GCash card natin just in case may kailangan tayong bilhin na lagpas yung cash natin. Pero may dala akong 50 Singapore dollars. Ayun, nakakatuwa. Yan. Mag-ano na tayo. Ay, umambon. Parang umulan kanina. Ayan. So magmistulang local tayo dito. Hindi ko iisipin na sayang yung isang araw kasi natulog tayo. So bali, yung McDonald's is nandun. Ito lang, bali itong part na to. May McDonald's dyan. Ang tawiran naman is, actually pwede man tumawid dito sa mga eskinita. Kumbaga parang sa mga, anong tawag dito? Service road. Tapos pagdating sa mga ganito, yung main road, meron siyang tawiran. Huwag kayo mag-jaywalking dito ha. Ayan, may tawiran doon. Tapos basta may may letter M, may McDonald's doon. Dito banda. Sa may anong mall to? Mongshan Mall. Mongshan ba? Tongshan. Pero dito tayo. Dito muna tayo sa gilid. Okay? Ito yung ating restaurant. I'm so hungry. Uy, in fairness hindi siya ganong kainit katulad ng Bangkok na kahit gabi, yung OA yung init. I need to set me free. Oy, by the way guys dito sa Singapore maraming bawal, lalo yung mga jaywalking, mga ganyan. Wag kayo. Wag kayong gagawa ng kung ano-ano. Sige, pakita ko sa inyo kung ano meron dito. So, ito yung hotel natin, Ibis. O yan wait lang. May Whampoa Kingfish Head Steamboat sa tapat. O ayan,
meron kasing nagmamagaling sa, sa comment section natin. Talagang literal na sinabi niya sa akin na IBIS daw should be pronounced as, yung IBIS daw should be pronounced as IBIS. Tapos parang may sarcastic na emoticons. Kinonfirm ko. Sabi ko kay ate, ano bang tamang pronunciation? IBIS ba or IBIS? Parehong correct. Kunyata kita dyan eh. Masyado ko nagmamagaling. Tapos the way ka pa mag-correct, kala mo naman, Mr. Knows It All. Ayan, na-hide ko to. Na-hide tuloy kita sa channel ko. Ayoko yung mga ganun. Okay lang na kumbaga, pwedeng ay wait lang ay ito na pala. Sige, mamaya na lang guys. Ito na yung yung restaurant. Ayan, parang ang sarap dito guys. Check natin yung Thai. Ito siya Uy. Ayan diba nakakatuwa, may ganitong malapit sa atin. Minced meat noodles. Uy. Hello. Ikutin muna natin. For the minced meat noodles, is it dry noodles? Chili okay. No chili. No chili. No chili. I'll get one to go. Okay. Thank you. Bye. I'll be back. Okay. Ayun pa. Kasi yung Thai restaurant. Yung Thai ang gusto ko. Ay, ito Bangkok rin. Yay! Hanapin natin. Ayan siya. Tapos ito pa yung iba guys. Hanggang dito lang. Ayan. Dito, hello. Do you have the pad thai? Yes. Where is it? And 27. 27. Oh, there you go. What is the 630? What's the 630? Oh, okay. I want the big one. Take away. Take away. Yeah. Okay ka. There you go. Thank you. Kapag parang Thai ata sila. Nakakatawa. Ayan. Ang dami pagpipilian guys. Good job dito sa place natin. Meron din pala parang pili ko mini hawker siya. I'll be back. Tapos may bilihan ng drinks doon. How much? 5.5. Thank you. Take away na lang tayo kasi mainit dito. Doon may mga fan. Nakakatuwa Tapos ito yung mga drinks pala. May water naman tayo doon pero parang feel kong hindi ako iinom. Parang ulong tea. Ay! Ano kaya ito? Ay, hindi malamig. Nag-fridge ba siya kung hindi siya malamig? Bakit ganun? Walang lamig. Dito ata yung malamig. Ito nga yung malamig. Ulong. Gusto ko ng ulo. You serious? Ulong tea. Ay, hindi. Milk tea sana. Sige, wag na lang water na lang tayo. Ito beer. Tapos yan, mga drinks. Yun. Tapos ito pa siya. May mga ice cream din dito. Nakakatuwa. Ayan. May mga baby. Pero kayang milk tea, parang pili ko dito tayo palagi habang dito tayo nakastay. So ito pala siya. Sabi ko kay ate kung ano yung difference ng ganito. Small pala to tsaka large. So if ever yan, small, large. Mga price dito nagre-range from $6 up to $24. Depende na lang kasi yung kung seafoods talaga. Katulad nito, cuttlefish, $24. Yung large. Parang pili ko pwede na. Kaya yung parang pinaka-meal nyo dito guys, talaga parang magkano ba yung mga nasa 6 SGD. Yung per meal nyo, nagre-range ng parang siguro mag-budget na lang kayo ng 300 per meal. Thank you. Karen. Noodles. Alam niyo naman guys, mahilig ako sa noodles. Nakakaubos nga ako ng di ba? Apat na pancit canton. 2 please. Thank you. Kapag thank you. Actually, parang okay ditong okay ditong kumain din. Wait lang mura na kaya mga drinks. Parang gusto kong magbaon para anytime pwede natin kainin. Sarsi. Kasi guys, libre tayo ng breakfast. Parang mas feel ko na lang doon na lang mag-breakfast. Wait. Grapes. Fanta ata to. Sarsi. Uy. 2.
How much? Can I get it in plastic? Thank you. Okay guys, so we are done. Ngayon ko lang napagtanto na parang puro noodles pala itong in-order natin. Oo nga, puro noodles guys. Wait lang. Oh, Claygo din dito. Oo nga guys, puro noodles. Wala tayong ano, parang meat man lang or rice. Sige, wag na, okay na to. Ay, si baby. Okay guys, so we are done. O diba, nakakatuwa. Tapos meron din dito sa tapat guys. Ayan, meron din na parang piling ko mga mini ano to, mini hawker center, pero hindi lang siya ganun, hindi talaga siya tinatawag na hawker center. Bukas tayo dyan, meron namang tawiran dito. O diba, bukas na lang siguro tayo babawi ng rice. Ayan na, dito na agad tayo sa accommodation natin. Like 4 minutes walk lang siya. Wala, easy peasy. Oh, nagpapasikat ka sa akin, bossing. And then, syempre try din natin ano, try din natin kung ano yung si-serve dito pagdating sa mga fast food, like yung McDonald's. Kasi may mga ganun, di ba? Katulad sa Thailand, meron silang napaka-spicy spicy chicken guys na wala sa atin. Kumbaga parang may mga menu sila na wala sa Pilipinas. So check natin dito sa Thailand kung check natin dito sa Singapore kung ano yung menu na meron sila dito na wala sa atin. Ay pwede, alam niyo ba, bet ko rin magbike. Parang feeling ko, nagbike ako, papayat ako ng bongga. Pwede na! Ayan, open pasta and grill. Tara, balik na tayo. Pwede rin tumambay pala dito sa labas. Excited na akong kumain. Yes, excited na tayong kumain. Tapos syempre, re-reviewin natin tong pagkain natin. And may kukwento ko sa inyo. Sige, kita tayo sa room. A few moments later. Alright guys, so nandito tayo sa room natin. Prepare ko lang yung food. So wait lang, ang nagastos natin ay nakadalawang meal tayo eh. So kung sabi ko sa inyo, dapat ang ano natin, ang budget natin is 300 per meal. So naka 600 agad tayo. Yun lang. Wait lang ha. Binuksan ko lang konti yung CR kasi yung amoy ng pad thai nangangamoy masyado. Okay, currently guys, it's 9:08 na. Yan. Yeah. Charge lang tayo. Ay, ito pala. Pack off. O diba, ang ganda ng natin. Siyempre mas maganda kung natural light. Kaso gabi tayo mag-inerte. Wait lang ha. So, latag lang tayo ng tissue dito sa ating mini hapagkainan. Maganda ba? Kasi yung lights, iniisip ko baka tsaka natin. Anyway, daming arte no. Di ka naman, ang arte-arte ni Akla, di makakinisan. Okay, so we have the, in fairness mga microwavable yung mga nila dito, pang take out. Like, yung ito yung ganitong plastic. Okay, so yung, syempre, pang trash. Dito muna kayo, sa ilalim. May parang pagka-soup pala siya. Minced pork. Alam nyo naman na yan. Uy. Yung mga nagchat-chat, wait lang. Kasi nag-upload tayo, di ba? Sabi ko nga sa inyo guys, sabog palagi yung messenger natin every time na gumigising tayo. Pati yung IG. Lalo kapag may pinost ako, nakakalokohan sa Facebook. Ay, nako dai. Putok talaga yung ko. Hindi ko na alam kung sinong re-replyan ko, tsaka hindi ko mare-replyan. Ito ka muna. And guys bumili kayo ng mga ng wet wipes at saka ng tissue kasi yung ibang mga katulad nito, mga hawker center, wala ata talaga silang tissue. So kayo nang bahala mag-adjust. Okay. Charan. Large to. Ito guys, small version nung minced pork noodles. Tapos, tinanong ko naman kung spicy. Parang sabi naman niya hindi ata. Uy, ang dami nung yung servings ng pad thai guys. Nakakatuwa kasi ang dami. Good for 2 siya. Oh my God. Wala tayong microwave.
minsan, meron akong dinadalang spoon and fork na talagang yung metal spoon and fork, yung may lagayan talaga siya. Hindi ko lang nadala. Pati yung natin, portable tabo. Na off guard ako doon. Sabi ko, hala, bakit hindi ko nga naisip na dalhin kasi nga wala palang bidet dito. So anyway, yun, na-share ko lang. And hindi tayo gumagamit ng lime sa pad thai. Medyo, ayoko lang. Okay. So nung unahin natin, wait lang, picture muna tayo. Ganito yung mga vlogger yun. Nakaasar na naman. Hindi ako nakaasar naging tayo. Guys, kung feeling nyo nakaasar ako, kasi na tayo, nagsasabi lang tayo palagi ng totoo. Kung maasar kayo, ibig sabihin, tiyatamaan kayo. Ganun lang naman yun. Kahit sa mga side comment ko, palagi tayong reality lang guys. Nabubuhay tayo dapat sa reality. Ganito yung reality. Kasya ba sa screen? Oh, di ba? Ganon. Ang sarap, puro noodle. Okay, so, syempre alam naman natin guys yung lasa ng pad thai para hindi tayo manibago. After na yan, ito muna tayo sa isa. Sa minced pork noodles. So, combination siya ng, syempre, may pork. I'm not sure kung fish cake. Merong fish ball. Ang sarap guys, yung combination. Later ka na po pad thai. Tapos ito na siya. Yung pinaka noodles. Oh. So, i-taste test muna natin to, syempre. Ubusin muna natin bago tayo magkwentuhan. At saka one of the reason kaya gusto ko dito sa room magkwento kasi nga, or kumain kasi nga malamig. Mainit. Sorry naman. Thank you Lord for the blessings. So, meron pa pala tayong soft drinks. Sarsi muna tayo. Tapos i-wrap natin ang isa. Okay, let's eat. Dito na lang yung pad thai para kita nyo pa rin sa camera. Kain tayo guys. Parang parang Hong Kong style noodles. Yung ito. Yung nabebenta sa mga kanto. Parang ganun siya. Ganun yung lasa. Oh my God, sabi ko, huwag maanghang. Sinabi ko huwag maanghang. So anyway, sige na nga, okay na yan. Hindi man ako ma-arte guys sa maanghang. Kung baga kaya ko yung maanghang, nakita nyo naman yan sa Bangkok natin, di ba? Wala lang. Every time na nagtatravel tayo, meron akong spare na alcohol. Okay. Ayun, going back, hindi ako ma-arte sa maanghang. Let's eat. Lagyan natin ng fish cake at saka ng pork. Wait lang. Yung pork na sa picture parang minced pork. Hindi siya ganitong pork na ayan O nga baka iba to. Para siyang pansit canton sa atin, parang ganun. Ooh. Ito guys, ay may quail egg. May egg na kasama. May egg. Tapos yung fish ball na sinabi ko kanina, hindi ko alam kung fish ball or chicken ball. Pero masarap yun. Ay, nga pala. Wait lang ha. May share lang din ako guys. Kasi, kumakain tayo diba? Sarsi. Ay, last month. Last month yung soft drinks natin sa Thailand Ibang month na kayo, wag kayo. Okay lang yan, once a month yan. Rate natin to. Since gusto ko ng pansit canton, masarap yung sahog niya. Yun nga lang, parang hindi ko alam kung masyado nang na overcook yung noodles. Siguro overall 7 pa rin. 7 out of 10. Pero next time, pagkakain tayo or order tayo doon, hindi na yung noodles, dalawang noodles, nawala sa isip ko. Sana man lang tayo. Nag-pork or nag-chicken, tapos pad thai. Ito yung egg ko. Grabe ang init pala na nasa ilalim. So, ito na actually yung dinner natin, guys. Okay, kunin ko lang mamaya yung mga sahog. Dito na tayo sa pad thai. Kasi ang dami pala. Sorry naman, dapat pala yung small lang. Alright. Halu-haluin lang natin.
Kasi meron siyang peanuts, merong sili, chili powder, and this is seafood, shrimp. Kasi guys, sabi ko naman sa inyo, di ba? Ang pad thai kasi may chicken, merong pork, at saka merong shrimp or seafood. Ganun. I'm so excited actually dito. Ayan shrimp. Mekos. I-mekos natin. I-mekos. Sumayaw. Okay, nakahalo na ba ng maayos? Tapos, wait lang, magmumug lang ako para yung taste natin dito sa kaninang noodles is mawala. Ang daming seremonya. pampatagal ng vlog. Okay, wait. Sorry may gano'n kasi ako na parang pag may nag-message sa akin, kailangan sagutin ko. Wait lang. 1 minute, 37 seconds later. Alright guys, the moment that we've all been waiting for. Palagi na lang ganun the pad thai. I'm so excited. Yeah boy. Yeah boy. So meron siyang itlog, meron siyang bean sprout, merong noodles, and then may shrimp. Tapos may parang nakita pa nga ako guys na ito what is this? Squid. Okay. Taste test. And again guys, ang large size, good for 2. Good for 2 to. Hindi ko to mauubos. Sorry naman, Lord. Hindi ko mauubos yung mga food natin tonight. In fairness. Okay guys, isa pa. Na-miss ko ang Thailand. Yummy. I'm happy. Ganun pag happy. I'm happy. I'm happy. Thank you Lord. Satisfied. Ngayon pa lang sabihin ko, wala kasi tayo sa Thailand. So, 9 out of 10. Mas mapipil ko siya kung nasa Thailand talaga tayo. Ang arte! Ang arte ng person. The way guys, sabi ko kanina, piling ko maubos ko to. Masarap. Meron akong go-to place habang nandito tayo. Siyempre magkatayo tayo ng iba't ibang potahe. Hindi lang palaging pad thai. So anyway, share ko lang guys. May mga nagko-comment kasi sa atin. Pag kunyari, ongoing yung Thailand natin. Naghahanap agad sila guys. Nagtatanong agad kung saan yung next ko. Tapusin nyo muna yung vlogs natin. Medyo mahaba yun. Kaloka kayo. Tapos, parang kunyari kung bumalik tayo sa isang lugar, meron doon nag-comment. Mag-ano naman daw ako. Mag-ganito akong lugar. Mag-ganito naman. Pala desisyon. Bigyan mo ako ng pera. Charot lang. Huwag naman ganun, no? Kasi, ito guys may ilan-ilan ako napapansin na sa comment guys. Comment section na hindi tinatapos yung video as in. Nakakaloka lang. Na-discuss ko lang to last time sa Bangkok natin. Meron na naman. Kumbaga ganito. Magtatanong kayo na nandun sa video yung sagot. Guys, kung ako accept ng friend, tandaan nyo nang bablock din ako. Kasi nakakaasar yung ganon. Huwag kayong ganon. Gumawa ko ng video to document my activities or my tour, my experience, para rin may mapanood kayo. Tapos hindi nyo rin papanoorin, di ba? Hindi man ako naghahanap ng kapalit, di ba? So, yun na lang. Panoorin nyo na lang sana. Fish cake. Oh my God. Mauubos ka talaga siya. Sarap guys, kain tayo. Yes. Yung good for 2 na servings, nagiging good for 1 siya sa akin. Whew. Thank you Lord. 9:55 na guys.
Feeling ko pwede tayo matulog ng 12. Kasi nakatulog tayo, di ba? So, hindi pa ako inaantok. And then, manonood lang siguro ako ng mga videos. Okay. Okay, Cap. Satisfied. Grabe. Okay, guys. Story time. So, bago tayo mag-start, a little bit background muna kung bakit ba may mga story time na tayo. Nung nag-Bangkok kasi tayo, guys, di ba parang nag-open up ako doon na medyo, wait. Okay. So ganito. Medyo lang tayo. Nagdasal-dasal lang tayo kasi every time na magkukwento ko, wait. Ganito muna. So anyway guys, a little bit of background kung bakit tayo magkaka-story time. Ito yung story time natin guys about Mumu. So, nag-start ako netong magkwento kasi nung nag-open up lang ako na meron ako, 'di ba? May third eye tayo. Tapos, 'di ba, may lucid dreaming tayo and then nakakontrol ko yung sleep paralysis natin. May mga nakikita ako na possible hindi nakikita ng iba, which is sa sobrang lawak ng mundo natin, even the galaxies, mga universe, may ibang planet. So, mga aliens, hindi rin posibleng magkaroon ng mga ganyan. Yung may mga hidden talent, kumbaga. So, ayun, may mga nag-enjoy. Kahit na ganung simple lang yung kwentuhan natin. Sabi nila, uy, magano ka naman. May mga iilan na nagre-request na mag-story time daw ako na habang kumakain. Katulad ng ginawa natin actually. May pinagayahan ako nito. May isang YouTuber kasi guys na sikat na, like millions na siya of subscribers. Pero parang 3 videos lang ata yung nagawa niya na may mga story time. Yung mga scary story time. So parang ginaya ko na lang na kain tayo, order tayo, tapos isingit natin sa bandang huli. Kasi yung story time naman, hindi naman siya tatagal ng 30 minutes. Siguro mga 5 minutes lang okay na. At saka isang story lang, wag yung halo-halo, wag yung marami. Isang story per vlog. And I've decided na, sige nga, gawin nga natin. Kasi at least, di ba, since nakikilala nyo ako, nakakwento ko lahat ng nangyayari sa akin, di ba? Nangyayari off-cam, yung mga ganyan na hindi natin nakukuhaan. And ganito guys kasi kapag nagkukwento ako, kapag nag-open up ako na yan, mag-i-start na ulit sila. And sabi ko nga sa inyo, kapag may mga nafe-feel ako sa room na pinag-i-stayan natin sa mga accommodations, may panlaban ako. Inaano ko lang yan, kinakausap ko sila, minumura ko sila. Gano'n kasi guys, kailangan mas malakas kayo sa kanila. Kapag mas mababa kayo, nasa stress kayo, lalo na yung mga depression guys, nandyan yung talagang malakas yung energy nila kasi nafe-feel nila na mahina kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag, wait lang, yung isang cellphone ko kasi tunog ng tunog. So kapag feel nila na malakas kayo, katulad ng energy natin, hindi nila kaya yan. So yun. Kaya nagdasal-dasal lang tayo, syempre. The reason why ayoko mag-open up, at saka ayoko talagang gawin siyang parang paranormal vlogs na ang mangyayari. Kasi I have a baby, di ba? Si Sean. Yung mga bata kasi, medyo, prone sila sa mga ganyan. So, ayokong makapagdala ng masasamang spirito or masasamang elemento pa uwi sa bahay. Tapos, di ba? Syempre, dun magpakita. And even si Sean, guys. Even si Sean nakakakita. Magano na lang yan. Magtaas na yung balahibo ninyo. So, sa lugar kasi namin, sa bahay namin, hindi pa yun share ko lang to. Kung parang intro doon sa ikukwento talaga natin. Sa bahay kasi namin ngayon guys, marami doon. Kasi lumang building na siya mga tabi-tabi. Parang tenement house na may naging subdivision na siya, ganun. Marami doon. Kapanahon ng pa ni Marcos yun. Tapos meron kami doon guys, yung bintana yung parang pintuan namin, may salamin. Tapos CR. Ganun kasi yun Pagpasok mo, sa likod ng pintuan, may salamin, tapos CR na dalawa. Dalawang CR yun, dalawang may toilet, tapos yung isa may shower, yung isa wala. Ano yun guys? Portal nila. Portal ng mga spirito. Maraming dumadaan doon. Yun. Yung kuya papasok, kaganyan. Ayan, ayun. Sinabihan ko na kayo Ito pasintabi sa mga hindi naniniwala, pero ito lang, i-share ko lang yung aking experience, okay? Para at least makilala nyo ako.
Natawa pala ako. Kasi yung iba pala sa inyo, madaling araw. Madaling araw manonood, di ba? So, sorry naman. Kung hindi nyo kaya panoorin to, matulog na muna kayo. Tapos, bukas na lang ulit. Si Sean, lalo na mga 4 years old, 5. At saka until now, kahit nasa sala lang kami, kasi sala. Sasabihin niya, sino tao sa CR? Ganon. Papa, who's that? Who's that person in the CR? Ganon. Kasi may mga nakikita rin siya. Pero ayun, ang ginagawa ko, ano kami, nilalabanan namin para umalis. Kasi hindi namin maiwasan na, hindi naman natin matatanggal na may portal doon sa bahay namin. Baka, baka yung iba dyan matakot na magstay sa amin ha. Basta ganun, kung guys ganito, kung hindi naman kayo nakakakita, kung hindi bukas yung third eye ninyo, wala kayong dapat ikatakot. Okay? Mas matakot kayo sa mga buhay. Ganon. So sa amin, sa mga ganito, nakasanayan na namin. So alam namin kung sinong totoo, kung sinong tao, at sinong hindi. Ganon. Ayoko kasi magkwento guys talaga. Kasi nga, nakaka-attract siya. Pero layas muna. Wala dito. So yun, nakakita siya. So ito na yung story time natin. So sige, bali pagbibigyan na rin guys yung mga iilan na nag-comment. And sabi ko naman kasi makwento tayo, di ba? Why not? Pag naubusan ako ng kwento, magkwento tayo ng kakaiba na gustong marinig ng iba. Hindi to guys hango sa mga nababasa ko, sa mga napapanood ko, kundi based on my own experience. At marami to. Kaya sabi ko, sige nga, once every destination, kunwari nandito tayo sa Singapore, diba? So nakapagkwento na ako ngayon, pag lumipat tayo ng Malaysia, magkakwento ulit ako doon. Ganon. Tapos pag kahit nasa Boracay, basta once every series lang siya. Para naman hindi ako maubusan ng kwento. Kasi kahit marami yan, for sure, maubusan yan pag na-hook kayo. And guys, walang mamimilit na more ha. Basta every destination, once lang, okay? At aagahan natin, katulad ngayon. Doon may mga gusto kong ikwento. Ito na naman tayo sa ang daming hanash bago dun talaga sa maging direct to the point, diba? Kasi guys, pag may naiisip talaga ako, gusto ko makakalimutan ko kasi. So anyway, ganito. Hindi lang ako nakakakita, kundi meron ding mga nakukuhaan sa picture. So kwento ko na lang. Sa Quezon City kasi guys, birthday ko yon, October secret. Ayan, basta October ang birthday ko. Tapos nag-decide kami magbabarkada mag-celebrate sa bahay ng isa naming friend. Yung isa naming friend, doon lang din sa Quezon City. Itong isa naming friend ay kilala as an interior designer. Tapos may best friend siyang artista. Tapos ang setup niya ng bahay nila is more on parang may pagka-Thai inspired. Maraming Buddha, maraming mga artifacts na galing talaga Thailand, all the way from Thailand. Kasi nga maraming maraming mahilig siya mag-collect. Tapos nagkataon na kasi wala kaming venue kung saan kami mag-i-stay. Napansin namin sa mga posts niya sa Facebook, yung ibang friends niya or mga family members niya doon nag-i-stay, which is maganda kasi siya. Parang pag pumasok ka sa bahay nila, literal na parang nasa ibang lugar ka. Ganon. So ang ending, ang ginawa namin is nag-decide kami na doon na nga, kinausap namin, umuo naman siya kasi nga para at least yung mga friends niya rin na pupunta is ma-invite din sa birthday ko. And birthday ko yun guys So hindi kami nagrenta, syempre nung pinagbigyan kami, hindi kami nagrenta ng bahay, kumbaga yung lugar. Ang ginawa lang namin at nagpaluto kami ng food, dinala namin. And guys, way back 2010. Wait lang, may check lang ako sa Facebook ko. Kasi nung mga ganong kapanahonan pa guys, meron akong album sa Facebook. Kung gusto nyong i-check yon, I think makikita nyo naman, lalo na kung friends ko kayo, i-scroll nyo yun. Sobrang mahilig talaga ako mag-take ng pictures. Kaya parang nasa akin na talaga yung yung pagiging vlogger. Mahilig ako mag-take ng videos. Noon pa, hindi lang talaga na uso. Asan na yung mga photos, album, ayan. I-check ko lang kung anong year na yun Kasi may mga may mga year. Oh, this is my 24th pre pa pala guys, 24th pre-birthday dinner celebration. Pakita ko sa inyo. Sige, mamaya.
So, ganito kasi. So, nagluto kami. Marami akong niluto pala. Ay, hindi. Marami pala kaming niluto. Tapos, ang daming bisita. Like, friends sa side ni BFF. Tapos, mga ka-office mate ko yung iba. And then, mga ka-gym friends ko. And then, sino pa ba? Yung mga friends din nung friend namin na may-ari ng bahay. So actually, maganda naman yung setup ng bahay talaga niya. Yun nga lang, ganito. Habang nagpi-picture kami guys, edi katuwaan. Ang daming pictures pero may kakaiba na. Though, ang sabi naman kasi nung friend namin, syempre, pag may naramdaman kami, mag-share kami tapos tatanungin namin kung aware ba sila na meron bang doon. May something doon sa lugar na yon. Sabi niya, totoo daw yung nararamdaman namin kasi may parang mga feng shui expert na rin na pumupunta doon kasi nga mahilig siya sa mga design, di ba? Ng bahay, ng ganon. May mga nagsasabi nga na meron daw nakatira doon sa kanila. Okay? Na hindi nakikita ng mga karaniwang mata. Tapos sabi naman, kaya pala. Kaya ganun yung feeling namin. Pero syempre wala naman yun. Katuwaan lang. Enjoy, kain, inuman. Meron pa nga eh. Tapos, ang dami kong pictures kasi may camera ko nun guys na palagi kong ginagamit. So, pag in-scroll niyo yung album natin, wait lang may hinahanap lang ako. I-download ko muna yung picture. Download ko na, and then download ko pa yun. 2 picture. Okay, so going back. Edi masarap yung kain, masarap yung inuman. Tapos, itong si BFF ko, sa naka-workmate ko, Hi Foster, mahilig kami mahilig kami mag-picture, di ba? So, siya yung pinagpipicture ko. Foss, ay, bakit ako nagsabi ng pangalan? Sorry. Okay. Wag muna tayo magsabi ng pangalan. Sige, sabihin ko na nga. Okay, so sabi ko, Foss, picturean mo nga kami. So, the picture. Siya yung karamihan na nagpipicture. Picture. So, okay na. And then, nag-enjoy kami ng bongga dun sa bahay ng friend namin kasi ang daming bisita. As in. Pag nagbe-birthday talaga ako, guys, sobrang daming bisita. So, ito, nakauwi na kami lahat. So, wala nangyari. Lang to, parang intro lang to dun sa nangyari. Tapos, bilang mahilig na tayo sa mga ganyan, paranormal, supernatural, ilang weeks after, may parang bagong series sa TV noon, parang mga documentary ng about paranormal, yung mga paranormal expert, ghost story, my ghost story. Nanonood talaga ako nun guys, like talagang literal na partida doon pa sa tinitirahan namin before, meron din, pero ang pinapanood ko ganon. So syempre mas nakaka-attract, diba? Ito yung mga kwento na may mga nakukuhaan sa picture, may nakukuhaan sa video, yung ganon, may mga nakikita na lang. So, ang ending, na-curious ako. Nag-scroll ako ngayon ng mga old pictures ko, mga old photos, kung meron ba. Usually, yung mga orb na tinatawag. Totoo yun, guys. Kapag may mga orb, hindi siya alikabok. Depende na lang siguro kung talagang madumihin sa inyo. Possible alikabok yung iba. Pero totoo yung mga orb na parang lumilipad sa video, sa picture, makukuhaan. That's true na may meaning yon. Either mga spirits, mga ganon. Tapos, ngayon, nagawi ako doon sa, naalala ko na, wait nga, nag-picture pala kami doon sa bahay ng friend namin. So, ito na. While I'm scrolling doon sa picture, sa mga pictures ko, iniisa ko yun guys, ang ginagawa ko. Okay, ito yung isang picture. Zino-zoom ko talaga. Corner to corner. Para makita ko kung baka may makuhaan, ganon. And then, mauubos ko na sana yung picture. Sabi ko, okay, wala naman. Kasi nga ito na-curious ako kasi ganun yung napapanood ko na maraming nakukuhaan sa picture. Kaya na-curious akong i-scroll ko yung album ko. Actually, wala pa siya nasa album ko na siya pero meron akong raw file. So, in-scroll ko siya. Maliit pa yung ko noon, laptop ko guys. Parang kasi laki lang siya ng 10 inches na iPad 10, parang ganon. Ganon lang yung laptop ko noon. Ito, kasi check ko eh. Nung ini-scroll ko lahat, may na-capture kami guys. May na-capture si Foster sa camera. Na hindi namin inaasahan na makukuhaan siya. Okay? So itong picture na to is hindi to edited kasi na-upload ko na to way back 20... meron ba akong may... Inisip ko kung merong date eh. Wait lang 2011. Gusto ko kasi, ito yung pangbungad natin. Kasi for sure, baka hindi kayo makatulog.
So, yun. Siyempre, ipapakita ko yung picture sa inyo. Yun yung magiging ending natin. Okay? So, sabi ko kay Foster, Huy, Foss, hindi mo ba alam, may nakuhaan ka na, na image nung pinipicture mo yung mga best friends ko. Meron kasi ako guys, best friend. Si Foss yung nag-take ng picture, tapos ako naman is kasama ko yung dalawang BFF ko sa dati kong work. Tapos yun, sa gilid namin, doon, may nakuhaan. And, sinend ko kay Foss. So, syempre, natakot din siya. Kasi mag-isa lang din siya sa sa apartment niya noong time na yon. Tapos, siya pa yung kumuha. Sabi ko, may talent ka. Kasi, may mga nakukuhaan ka na hindi mo alam. Ganon. Tapos, sa friend naman namin, tinawagan namin. Kasi, nagulat talaga kami. Guys, nung nakita ko yung napaluhaan talaga ako. Tapos, sabi ko sa friend ko, sabi namin sa friend namin, may nakuhaan sa bahay nyo. Eh, syempre, doon siya nakatira. Kumbaga, parang natural na lang sa kanya. Hindi siya matatakot kasi common na sa kanya. Nakakaramdam din siya. At saka marami nang pumunta nga doon na feng shui expert. Sinabi talaga na may bantay. Bantay yung sabi pala. So, sabi ko, okay, sige, so, normal lang pala. And then, ayun na, parang na lang siya, mas nainganyo akong pag-aralan yung mga ganon. Tingnan nyo na, way back 2011 pa yon. Tapos hanggang sa wala na. And again guys, hindi to edited kasi na-upload ko na siya agad sa album ko bago ko pa ma-review yung raw file. Tapos hindi ko siya syempre binubura para at least may ako. May tayo. Wait lang ha. Yan yung sabi yung wala dito ha. Okay ba so okay? Ako lang nandito. Tanganin nyo, huwag kayong epal ha. Yan. Kaya ayoko talaga nagkukwento. Yan na. Ganito yung pakiramdam ko guys. Lumalaban sila. Magkaka-allergic ako. Wala naman akong reason ko ba para magka-allergic rhinitis. Biglang maano lang ako. Nahihirapan ako huminga, parang ganun. Kaya ayoko talaga. Pero at least may tulog tayo. Mas malakas yung energy ko sa kanila. Okay, so going back. Nakita nyo ba yun? Sige. Deadmahin nyo na lang ha kung ano yung mga makikita nyo, maririnig nyo. Kasi ako, okay na ako. So yun. And that's the end of our story sa pambungad natin ng scary story time. Syempre, hindi dyan magtatapos. Ipapakita ko sa inyo guys yung picture. Pero, nasa sa inyo na yan disclaimer ha. Nasa sa inyo na yun kung gusto nyong maniwala or hindi. At nasa sa inyo na yun kung gusto nyong tignan or hindi. I will post the picture here. At ito yung pang-end natin. So, i-scroll natin. Papakita ko sa inyo yung buong picture. And then, papakita ko sa inyo kung saan yung nakuhaan namin. Or nakuhaan ng kaibigan ko. Okay? And every time na i-scroll ko talaga siya, medyo kinakabahan pa rin ako. Hindi naman kinakabahan, parang medyo kinikilabutan pa rin ako. Dalawang picture kasi siya. Yung isang picture is parang half pa lang, half face. Tapos, yung isa naman, full face. Tapos, bigyan ko kayo ng idea. Nung chinek namin yung lugar ulit ng kaibigan namin, may ito kasi, tatlo kami, tapos nandito ako sa gilid. Dito siya nagpakita sa gilid ko. And take note ano yun? Salamin na naka-open. Kumbaga parang bintana siya na walang way para mag-reflect, walang way para magpakita or mabuo yung image na yon. So, ready na kayo? And syempre guys, kung nagustuhan nyo, bago natin ipakita kung nagustuhan nyo yung ating story time with review ng food na kinakain natin, you might want to like this video. And pag nagustuhan nyo to, pag natuwa kayo, marami pang susunod na story time. Magpapalakas muna tayo, kaya tayo, once story lang every destination, okay? Ayan. One story lang tayo guys hindi pwedeng marami. So kung nagustuhan nyo guys, please like this video and share sa mga alam nyong matatakutin. And please subscribe to my channel, Mark Paragas Official. And hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment. And you will never get to this age again guys. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. And good night, everyone.